Bata pa lamang ako, alam ko na kung ano ang gusto ko at kung ano ba talaga ang kasarian ko. Lalaki akong pinanganak, pero sa puso ko, alam kong isa akong babae. Naalala ko pa noon, halos magwala ang tatay ko noong umamin ako na isa pala akong Serena. Ako kasi ang junior niya. Ako rin kasi ang magdadala ng kanyang apelyido. Paano na raw dahil lahat ng mga kapatid ko ay babae? 5 kaming magkakapatid. 3 babae ang sinundan ko. Tapos ako at isang babae muli. Hinayaan na lang ako ng tatay ko kasi lahat kaming magkakapatid ay may magagandang trabaho. Maging ako ay maganda ang trabaho. Ang panganay namin ay pulis, si Ate Maymay. Ang pangalawa ay isang bank manager na si Ate Mucha. Ang pangatlo ay isang executive manager sa BPO company na si Ate Maymay. Si bunso namin ay kakagraduate pa lang na si Mimi. For sure, maganda rin ang kinabukasan niya kasi nagtapos ito ng cum laude. At ako, ang pinakamaganda sa lahat. Charot! Isa akong architect. Nagtatrabaho ako sa isang malaking architect firm sa Makati. Ang pangalan ko ay Mati, isang transgender. Samahan niyo ako sa puno ng kulay kong kwento na parang isang bahaghari, ngunit hindi tiyak kung ano ang nasa dulo nito. Muli ay ako si Mati at ito ang aking confession diary. Johnny! Gumising ka nga dyan! Ayan ka na naman eh! Ang gulo-gulo ng bahay! Kakarating ko lang! Ano, walang linis-linis? Maaga kong pagbubunganga sa boyfriend ko ng 6 years. Ayoko sa lahat ang marumi. Classmate kami ni Johnny noong college. Pareho kaming architect pero sa ibang firm siya nagtatrabaho. Nakahilata siya sa sofa, naka-boxers lang, yakap ang unan na para siyang inapi ng mundo. Baby, Sunday ngayon. At ano ngayon? Sunday din ang kalat? Umupo siya at kinusot ang mata. Architect ako, hindi housekeeper. Eh di sana, nag-draft ka ng blueprint ng maayos na buhay. Itinapon ko sa kanya ang throw pillow. Sinalon niya at ngumisi. Grabe ka, 6 years na tayo. Hindi ka pa rin sanay sa pagiging artistic chaos ko. Lumapit ako sa center table. May pizza box na bukas. May drawing plants na natapunan ng iced coffee. At may medyas na hindi ko alam kung saan galing. Chaos? Hindi to chaos! Tumayo siya at biglang yumakap sa akin mula sa likod. Hindi na tuloy ako nakapagsalita pa. Pero, mahal mo ako, di ba? Napapikit ako sandali. Napatanong ako sa sarili. Mahal ko nga ba? Hindi ko na siya maintindihan lately. Ayoko naman maging praning kasi dagdag stress lang yon. Ayokong maging tsaka dahil sa stress. College sweethearts kami. Siya ang unang taong minahal ko ng buong tapang. Siya ang unang humawak ng kamay ko in public. Kahit may mga mapanghusgang mga mata. Siya ang unang nagsabi sa akin ng babae ka sa paningin ko. Mukha na akong babae. Transwoman na nga ako talaga. Pero ang nag-iisang parte ng pagiging lalaki ko ay hindi ko pa rin pinapatanggal. Bakit? Choice ko to. Respeto na lang din sa family ko, maging sa Diyos. Saka, sayang naman ang pagiging Dax nito. Maging ang pangalan ko, hindi ko pa rin pinapapalitan. Ako pa rin si Architect Mateo Corpus. 1 linggo ang lumipas
may joint site meeting kami. Firm ko at firm nina Johnny. May same project kami sa BGC. Naroon din siya. Sa conference room, nagpe-present ako ng revised facade concept para sa bagong project namin. We adjusted the vertical fins para mas magmukhang fluid ang elevation, less rigid, more breathable ang structure. Explain ko. Tinuro ko pa ang nasa screen. Tahimik ang lahat. May mga tumatango na mga clients and executives. Hindi ba masyadong dramatic ang design? Parang masyadong emotional. Wika ni Johnny. Nakasandal pa ito sa upuan na parang naboboring. May ilang sumuliyap sa kanya at bumaling ulit ang tingin sa akin. Alam ko ang tono niyang iyon. Ano bang problema niya? May morning bembangan naman kami kanina. Hindi yun critique. Napataas na tuloy ang isang kilay ko nang muli siyang magsalita. I mean, architecture is about function. Di naman runway show. May narinig akong tumikhim. Nakita ko pa ang isang junior architect na napatingin sa laptop niya para kunwari ay busy. Ngumiti ako na hindi umabot sa mata. Tama ka, Artamayo. Architecture is about function. Lumapit ako sa screen. Pinindot ko ang next slide. Lumitaw ang data. The revised facade reduced heat gain by 18%. That lowers cooling load, which reduces operational costs by approximately 3.2 million annually. Nagpatuloy ako sa pagsasalita. Kung runaway show ito, at least sustainable. And if by emotional you mean may character at hindi mukhang generic condo na makikita mo sa kahit anong city, then yes, intentional yun. Tumango si Mr. Velasquez, ang isa naming client. I actually prefer this version, Architect Mateo. Hindi pa rin tapos si Johnny at muli itong nagsalita. Tumawa pa ito ng mapait. Napapailing na lang ako sa likod ng isip ko. Relax, suggestion lang naman. Huwag kang masyadong sensitive. Gets ko na ang punto ni Johnny. This is a game of ego. Hindi ako sensitive. Responsive lang ako. May difference doon. Sa design at sa buhay, importante ang structural integrity. Kapag may weak comment, kailangan lang ng tamang reinforcement. Bakit masyado kayatang defensive? Our corpus, ha? Okay, this meeting is adjourned. Okay na. Let's just finalize everything by next week. And our corpus, I want that blueprint sent to my team. Litanya ng client namin dahil ramdam niya na ang tensyon. Kaya siguro sinabi niya na lang ito para awatin kami. At umalis na ito maging ang mga executives. Matapos ang engkwentrong iyon, balik normal kami. Nag-explain naman siya na ganoon ng image niya sa trabaho. Pinalagpas ko kasi first time ko pa lang naman si Johnny na makakasama sa isang project. Lumipas ang mga buwan at araw. May napapansin na ako. Pero dahil marupok ang ate girl niyo, ipinagsawalang bahala ko lang. Pikit mata ko pa rin ginagawa ang duty ko as caring housewife and provider at the same time. Bayad lahat ng bills, pati mga luho niya at luho ko, akin lahat. Ang pera niya, sa kanya lang. Okay lang naman. Simula noong college. Ako naman talaga ang gumagastos eh. Hanggang dumating ang araw, nasagot sa lahat ng mga agam-agam ko. May dummy account na nag-send sa akin ng message sa FB ko. May mga screenshots ng mga convo. Picture na kasama ni Johnny, ang isang babae. At buntis pa ito.
pati mga ultrasound. Halos gumuho ako noon. May convo pa silang ikinainis ko lalo. Iwanan mo na kasi yung baklang yan. Wala namang matres yun. Hindi pwede. Pakikinabangan ko pa yun eh. Hindi ko kaya na ako lang. Kailangan ko ang pera niya. Putang ina. Yun ang tangi kong nasambit nang nabasa ko ang mensahe. Nanlilisik ang mga mata ko na nakatuon sa cellphone ko. Hindi ko na muna binato ang cellphone ko kahit gustong gusto kong gawin ito. Nag-online banking agad ako at inilipat ko agad ang pera ko sa isang account ko. May access kasi si Johnny rito. Malaki kasi ang laman nito. Saka, nag-impake na ako ng gamit ko. Hindi ko na hinintay pa ang hinayupak na yun. Dahil baka mapatay ko pa siya. Nilisan ko ang kondo namin na mabigat ang loob. Nag-drive ako sa kawalan. Hindi ko rin alam kung saan ako pupunta. Ayoko namang umuwi sa bahay ng ganitong oras. Lalo pa, ganito ang itsura ko. Mag-aalala sina mama at papa. Nakakita ako ng isang bar. Doon ko muna napiling sumaglit at maglabas ng sama ng loob. Medyo madilim. May soft indie music at okay ang ambience ng lugar. Nagpunta ako sa unahan at umupo ako sa bar stool. Bigyan niyo ako ng strongest drink niyo. Yung kayang makalimot. Sabi ko sa bartender. May matangkad na bartender na lumapit sa tapat ko at tansya ko ay nasa 5'5" ang height niya sa babae. May laman na kaunti. Cute siya. Mala baby boy type. Mapagkakamalan mong college student na nagpa-part-time lamang bilang bartender. Whiskey? Boses nito. Halata mo na kaagad na rainbow siya. Isang butch. Pero cute siya for a trans man. Pag hindi ka marunong kumilatis, mapagkakamalan mong lalaki siya. Gawin mong doble. Habang naghahalo siya, napansin kong steady ang kamay niya at ang ganda. Babaeng babae. Hindi katulad sa akin, maugat ang tsaka. Rough night? Tipid niyang tanong. Napatawa ako ng mapait. Rough relationship. Tumingin siya sandali. Para siyang nag-alangan kung magtatanong pa siya o hindi. Break up ba? Breakdown. Malungkot kong sambit. Inislide niya ang baso patungo sa akin. On the house. Ngiti niya sa akin. Sumingkit palalo ang singkit niyang mata. Lalo siyang naging cute. Teka, nagka-crush ba ako sa isang lesbi? Erase! Mukha ba akong kawawa? Tanong ko sa kanya. May pambayad naman kasi ako. Hindi ka mukhang kawawa. Gusto lang kitang pangitiin. Enjoy your drink. Ganda. Umiti siya at kumindat. Napakurap ako at napailing sa kanya. Ito ba ang way mo? Para lumandi sa mga customers mo? Di malungkot ka kasi. Mas gumaganda tayong lahat kapag nakangiti. Sabi niya, hindi pa rin mawala ang ngiti sa mga labi. Tumahimik ako saglit at ininom ang hinanda niyang drink sa akin. Naramdaman ko kaagad na gumuhit sa lalamunan ko ang alak. Isa pa. Muli niyang binuhusan ako sa baso. Kung ano man niyang dinadala mo, pwede mo akong sabihan. Makikinig ako. Napatingin ako sa kanya. Medyo nanlalabo na ang paningin ko dahil nawala na ako sa bilang kung nakailan na ako. Nag-smirk ako.
Yung tarantado na yon, 6 na taon akong ginawang ATM niya. At ang isusukli sa akin, nakabuntis pa ng babae. Gago, di ba? Sandaling tumigil ang kamay niya sa pagpupunas ng baso. Dam, At napapakinabangan daw niya ako kaya hindi niya ako kayang pakawalan. Tumingin siya sa akin ng mas diretsyo. no offense, but that's classic. Para sa katulad natin. Napaerap ako sa kanya, saka muling uminom. Hindi mo naman ako kilala. Bakit parang alam mo na ang pattern? Nangyari na rin ba ito sa'yo? Hindi ikaw ang first na ginawang investment plan. Ang blunt mo. Bartender ako, hindi therapist. Sige na, inom ka pa. On the house ulit. Muli niyang ngiti sa akin. Ewan ko, pero ang gaan ng pakiramdam ko sa kanya. Bawat ngiti niya ay parang nakakalimutan ko na nasasaktan ako. Bakit? Anong meron sa tomboy na to? Anong pangalan mo? Tinanong ko na kasi interesado na ako sa kanya. Jules, Full name? paglasing ka na, sasabihin ko sa'yo. Biro niya. Napaerap ako ng may kaunting kilig na hindi ko maintindihan. Hindi ako madaling malasing. Good. Ayoko ng unconscious clients. Natawa ako sa kanyang sinabi. At ikaw, anong name ng magandang A-above na kausap ko ngayon? Huminto ako saglit at napangisi. Maraming beses na may nagtatanong sa akin ng pangalan. Pero ngayon, kakaiba. May excitement akong nararamdaman. Mati. Mati, is that your real name? Tumango ako matapos lagukin ang iniinom. Mateo. Hindi siya nag-react o nag-double take. Ngumiti siyang muli at nagsabi ng, Nice. simple lang, walang kahit anong layer ng judgment at kinagaan palalo ng dibdib ko. Hindi ka magtatanong? Tungkol saan? Sa akin, sana. Kung gusto mong sabihin, sabihin mo. Kung hindi, hindi kita pipilitin. Gusto ko na maging komportable ka. Natahimik ako sa kanyang sinabi. Sa unang pagkakataon kasi, hindi ko naramdaman na kailangan kong ipaliwanag ang buo kong existence. Sobrang gaan niyang kausap. Natural lang. Hindi ko naman inaasahan na muli siyang magsasalita. Alam mo, kung sino man yon, ang tanga niya. Pinakawalan niya ang isang magandang babae na may mabuting puso katulad mo. Maganda talaga at babae pa. Nag-base ka lang sa panlabas ko. Hindi mo pa nga sure kung mabuti ba akong tao o hindi. Malakas ang intuition ko, no? Base pa lang sa pag-uusap natin at sa ginawa niya sa'yo. Mabuti kang tao. Binigay mo nga lahat ng walang hinihintay na kapalit. Tinitigan niya ako saglit. Lalo ko tuloy siyang hinangaan. Napunta ka lang sa maling tao at hindi ka pinahalagahan. Kaya hindi niya nakita yung worth mo at ang kabutihan mo. Gusto ko siyang yakapin at humagulgol ng iyak. Nangingilid na kasi ang luha ko. Pero hindi ko inaasahan ang ginawa niya. Lumabas siya ng bar counter at inakbayan niya ako. Doon na ako nag-breakdown sa balikat niya. Grabe ang hagulgol ko. Niyakap niya ako at hinagod niya ang likod ko. Feeling better? Tumango ako habang humihikbi. Grabe, ngayon lang ako nakatagpo ng isang taong empathetic. Namiss ko tuloy ang mama ko. Ganto rin kasi siya. Hindi kanya i-judge at ipapadama niya sa'yo
na worth it kang tao. Pwede ba kitang hintayin hanggang pag-out mo? Ngumiti siya. Ini-invite mo ba ako sa hangover date? Sige, mag-hangover date tayo. Okay. May alam akong mamihan sa may kanto. Tsak na, matatanggal yung hangover mo. Ang ganda. Hinintay ko siya hanggang sa mag-out siya. Nagmami kami. Masaya kaming nag-usap. Nalaman ko ang totoo niyang pangalan. Siya si Juliet Santa Maria. Ang nanay niya ay nasa probinsya ng Samar. Isa siyang waray. May kapatid pa siya na bunsong lalaki na pinapaaral niya. Magkasing edad rin kami. Parehas kaming 25. Sa gabing iyon, ang dami naming nalaman sa isa't isa. Kaya niyaya ko na siyang umuwi kami sa bahay namin, ang ancestral home namin. Dinala ko siya sa kwarto ko. Kahit nahimasmasan na ako ng kalasingan ko, hindi na namin pinalagpas ang pagkakataon. Pagpasok ng pinto, sinunggaban ko na siya ng halik. Lumikot na ang kamay namin at mabilis na wala ang mga saplot namin. Hindi ko alam ang gagawin dahil first time kong pumasok sa kuweba. Ako kasi ang kadalasan na pinapasukan. Pero parang may sariling pag-iisip ang katawan ko at nagawa ko naman siya ng tama. Akala ko minintis ako. Hindi pala. Sagad na sagad. At pareho kaming nasarapan. Ramdam ko ang sikip ni Jules. Umamin siya na first time niya rin na may pumasok na submarine sa kanya. Jules, gusto na yata kita. Yata lang. Paano kung kunin ko yung Dragon Balls mo? Mawawala na ba yung yata, ha? Ang ganda. Natawa ako. Ewan ko ba kung saan niya nakukuha yung mga witty jokes niya. Sige, gusto kita. Ikaw rin, Mati. Gusto kita. Nag-round 2 kami. Kinaumagahan, nagising ako ng mga kalampagan sa pinto ko. Dahan-dahan akong bumaba sa kama ko at kinuha ang bathrobe na nakasabit sa may upuan ng drafting table ko. Sinuot ko ito. May dinala ka daw na lalaki dito? Ha? Hindi. Bumangon naman si Jules. Agad namang nahalata ni Mama Beth ko na isang babae si Jules dahil nakatakip ang kumot nito hanggang sa dibdib. Biglang nagliwanag ang mata ni Mama. Ay naku Iha, sige matulog ka pa. Mukhang pinagod ka ng anak ko. Sige, iiwan ko muna kayo ha. Masarap ang morning, Mama. Saway ko sa mama ko. Lumabas naman agad si Mama. Pinuntahan ko naman agad si Jules. Pasensya ka na ha, maingay ang pamilya ko. Sige na, pahinga ka na ulit. Ayos lang. Ganyan din sa amin. Hindi naman nagtagal, ang Papa Mark ko naman ang kumakatok sa pinto ko at ang lakas ng boses. Anak, totoo ba yung sinabi ng mama mo? Magkakapo na ako. Napangisi kaming pareho ni Jules. Nakilala ni Jules ang mga kapatid ko. Tuwang-tuwa sila kasi ang ganda at ang gwapo daw ni Jules. Naniniwala sila na maganda at gwapo rin ang magiging anak namin. Natawa ako kasi anak kaagad. Pero nagbunga kaagad ang aming unang gabi. Kaya nagdalang tao na si Jules. Lumipas ang mga buwan. Naging maayos naman ang pagsasama namin ni Jules. Maraming humuhusga o napapataas ang mga kilay kapag nakikita kami in public. Wala kaming pakialam. Basta, wala kaming natatapakang ibang tao. At masaya kami.
go lang. All out rin ang suporta sa amin ng mga magulang namin. Na-meet ko rin ang nanay ni Jules na si Nanay Isabel. Namanhikan na rin ako dahil alam ko na si Jules ang makakasama ko habang buhay. Mas lalo pang tumibay ang pagsasama namin nang biniyayaan kami ng kambal na anak, isang babae at isang lalaki. Tuwang-tuwa kami maging ang mga pamilya namin. Pinangalanan naming Melody Jane ang prinsesa namin at ang prinsipe namin ay pinangalanan naming Joshua Markian. Ngayon, nag-e-enjoy kami sa parenthood. Balak namin ni Jules na sabihin sa mga anak namin kapag nagkaisip na sila na meron kaming unique family. Hindi perpekto pero maraming pagmamahal. Hindi ko akalain na makikita ko ang taong magbabago ng buhay ko sa pinakamahina kong sitwasyon. Kung may mapupulot man kayong aral sa kwentong ito, iyon ay ang pag-ibig ay walang mukha o kasarian. Lahat tayo ay pantay-pantay lamang kapag nagmamahal. Muli, ako po si Mati at ito ang aking Confession Diary.